Magandang umaga po sa lahat. Ah, Gaya po ng sabi ni Pastor Ferds, nung si Pastor June ay nagpunta sa Amerika, kinausap niya ako noon na mag-preach once a month. Sabi ko, Pastor, pwede bang every fifth Sunday na lang? Kaya sa loob ng isang taon, nakaka-4 o hanggang 5 akong preaching dahil sa may fifth Sunday. At ngayon ay fifth Sunday, so what a privilege to see you again. Noong isang araw ay nag-chat sa akin si Pastor Ferds at ang sabi, ang tema ay Spirit-Filled Life Prayer. Yun ang kanyang binigay. Spirit-Filled Life Prayer. Parang gusto sabihin ni Pastor Ferds, ayon sa patnubay ni Jesus, don't just pray, but pray in a spirit-filled life. So, may malaking pakinabang yan. At bibigyan ko po ng pansin itong temang ito na binigay ng ating pastor. Ano nga yung focus ng pag-aaral? Spirit-filled prayer life. Yun na sinabi niya sa akin. Nakalagay sa chat eh. Ulitin natin, 4 na salita. Spirit-filled prayer life. So, lahat naman ay nananalangin. Lahat ba nananalangin? Okay. Pero, mayroong sitwasyon na pinakamagandang panahon ng prayer. At ito yung prayer na nasa spirit-filled siya. Parang ganito. Gusto niyang mag-apply sa trabaho. Wala naman siyang skill. Pag sinabing skill, it is an ability acquired through experience, study, and observation. Ano ang skill? Skill is an ability acquired through experience, study, and observation. Maraming klaseng skill, singing, dancing, preaching, and when we say skill, anything that can be learned. Pagtugtog, carpentry, skill yan. At lahat ng skill, pwedeng matutunan sa pamamagitan ng experience. Kaya may mga bata, kapag ang tatay karpentero, sumasama na siya ang tawag experience. Pag sinabi namang study, ay di pumasok siya sa, kunyari, sa subject na engineering, that is study. Ang pangatlo, observation. Yung mga tumututog sa unahan, minamasdan niya paano niya ginagawa. So, ang iba natututo because of observation. What is important, lahat ng skill ay pwedeng matutunan by way of 3 things. Ano yung 3 bagay nito? Experience, study, and observation. So, ganun din. Ang spirit-filled life ay isa itong sitwasyon na dapat maranasan ng lahat. Nais ni Jesus, bago dumako sa prayer, spirit-filled muna siya. Again, anytime pwede mag-pray. Kahit hindi spirit-filled. Pero iba pag spirit-filled. Pag sinabing study, nung una-unang panahon natin, before yung K-12, meron tayong elementary, high school, and college. Yung spirit-filled life, meron tong stages. Sa pag-aaral, may stages din. Now, in what stage we are in? 3 ang stages ng spirit-filled life. Number 1,
immediate stage. Ang immediate stage sa Tagalog ay, kunyari, nauuhaw siya, gusto niya mawalang pagkauhaw, inom siyang bigla. So, yung immediate stage ay karanasan na kagiyat ay nararanasan anytime, anywhere. At ang Biblia ay nagbigay ng dalawang paraan papaano maranasan ang immediate stage ng spirit-filled. Meron tayong pwedeng i-check natin. Ang una ay nasa aklat ng Psalm 95 verse 2. Ikalawa, Psalm 100 verse 2. Dalawang talata yan. Pakicheck sa New King James, Psalm 95, 2. I-check natin para malaman natin yung spirit-filled life, yung first level. Ano yung first level? Immediate. Sabihin ay madali, mabilis. Pakicheck yung ating, pwede ma-check ang talata natin. Dalawang talata, Psalm 95 verse 2 and then Psalm 100 verse 2. At ito pwedeng maranasan anytime. So, before we pray ng spirit-filled life, we have to know first yung tatlong level ng spirit-filled life. Ano yung una? Check natin. Psalm 95 verse 2. Mabuti na lang at meron na diyang monitor. Pasalamat na lang. Okay. Ang sabi doon, let us come before His presence. His presence speaks about in the spirit-filled life. Kapag nasa Kanya ang presensya ng Diyos, means spirit-filled siya. At sabi ng Bible, let us come before His presence with. So, kapag nagpasimulang magpasalamat ang tao, he is now entering into the spirit-filled life kaagad. Ikalawa, Psalm 100 verse 2. Check natin, 100 verse 2. Yan, serve the Lord with gladness, come before His presence with, so singing. So yung pangalawa, pag-awit. So kapag nagpasalamat at kapag umawit sa Diyos immediately, he is in the spirit-filled life kaagad. Kanina, ang iba ay nagpasalamat. Ang iba ay umawit. Sa tingin ko, lahat siguro umawit, ano? Oo. Ngayon, ano yung patunay na spirit-filled ng tao? Ang patunay dyan, ang keyword yung salitang leading. Kapag spirit-filled, there is leading. Talataan natin sa Luke chapter 4:1. Check natin talata. Kapag spirit-filled, may leading. Check natin. English tayo ulit, ano? 4:1. 4:1. Yan, 4:1. Okay, salamat. Check natin talata. Okay. Then, Jesus being, kita nyo, filled siya, no? Then, Jesus being filled with the Spirit, returned from Jordan and was led. So, kapag Spirit-filled, ang tanda may leading. And to be led means to be controlled by the Spirit. Ibig pala sabihin, pwede palang nagpapasalamat at umaawit na hindi Spirit-filled. Nakita nyo ba yun? Kasi ang dami ko na itong umaawit, nagkapasalamat pero hindi Spirit-filled. Bakit? Meron kasing tatlong negative signs na akala niya Spirit-filled pero hindi. Kunin natin mo din tatlo. Na akala niya Spirit-filled pero hindi pala. Merong tatlong tanda sa Bible na akala niya Spirit-filled pero hindi. Ano yung tatlong ito? Number 1, imaginary stage. Di ba, pag gumagawa kayo, di ba may ganun putol-putol na line? That is imaginary lines. Di ba? Pag sinabing imaginary stage ng Spirit-filled, palagay lang niya na siya ay puspos. Palagay lang. Ay, puspos ako. Palagay lang.
So pwede palang palagay niyang puspos. Kaya kahit siya ay umaawit at nagpapasalamat, hindi puspos kasi palagay lang. Ay nagpasalamat naman at umawit, pero bakit naging imaginary? Because of the word sin. Kapag ang tao ay nasa panahon ng pagkakasala, kahit siya ay nagpapasalamat at umaawit, that is imaginary stage of spirit-filled. Palagay lang niya yun. Pangalawa, imitation stage. Yun yung pangalawang negative. Para bang ang iba umawit, awit na rin siya, nakikisabay lang ba? Nakikitulad. Ang iba, talon din siya. O akala niya, puspos siya. Palagay lang yun. That is what we call imitation stage. Nangungopya lang. At ang pangatlo, immature stage. Ito yung hindi niya pa isinusuko ang kanyang buhay sa Diyos. Kahit siya magpasalamat, umawit, kapag hindi pa siya surrender sa Diyos, naroon siya sa tinatawag na immature stage. Kaya may tatlong negative na level ng spirit-filled. Ano yung tatlong ay? Imaginary, at saka, kaya, Pastor, nagpasalamat naman ako. Umawit naman ako, baka isa sa tatlo na gagawa natin, wala pa tayo sa spirit-filled. Dahil ang tandang spirit-filled, ano yung keyword ni spirit-filled? Leading. Hanggat walang leading, ay alima sa tatlo ang kanyang nararanasan. It could be imaginary, imitation, or immature stage. So, here comes the second level of spirit-filled life. Second level, implementation stage. Pag sinabing implementation, isinagawa. All plans are designed for implementation. Kung hindi sasagawa, wala ring patunay. So, ano yung implementation stage ng spirit-led? Ito yung pagsunod sa sinasabi ng Diyos. Kita nyo, sapagkat si Jesus Spirit-led, pakicheck ulit ating talata, Luke 4:1 and 2. Naroon tandang meron siyang implementation stage. The other term for implementation stage is obedience to God's will. The other term. Let me read. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into. Kita nyo, may lugar kung saan siya pinapunta ng Holy Spirit. So yung implementation stage, yun yung sumusunod na kasi control siya ng Holy Spirit. Yung pangalawang stage ay napakaganda nito dahil matatawag na siyang masunuring Christian. Yung pangatlo ang pinakamaganda, immunity stage. Yun yung pangatlo. Ang talata, Acts 7, verse 55, and then 58 to 60. Acts 7, verse 55, and then 58 to 60. Check natin, Acts 7, 55, and then verse 58 to 60. Check natin, 55. Dito ang tinutukoy ay si Stephen o Esteban. But he, Stephen, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God. And Jesus being standing at the right hand of God. So, siya yung puspos. Ano ang talatang 58? Check natin. Sabi sa 58, and they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. So, sapagkat spirit-filled siya, nagsasalita siya tungkol sa Diyos. Ang ginawa sa kanya, binato. And then verse 59, and they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus,
receive my spirit. And then 60, then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. What does it mean? Pag sinabing immunity, hindi tinatablan. Di ba? Pag sinabing immunity, protektado, ligtas. Ngayon, kapag nasa immunity ng level ng spirit-filled, kahit anong pananakit sa kanya, kahit na siya patayin pa, hindi siya kayang galawin. Hindi siya pwedeng mawala sa Diyos. Lahat na nang gagawin, hindi siya pwedeng alisin. Bakit ganon? Ang sabi sa Roma 8:35, pakicheck natin talata, Roma 8:35, itagalog natin para mas maganda. Roma 8:35. Ito ang dahilan. Okay? Sabi sa 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Natatakpan, hindi ko makita yun. May nakatakip na gano'n eh. Ano yun? Dito kong babasahin. May natakip yan. Okay, ang kaguluhan, kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Hindi pwede makapagpahiwala yan. So, yung immunity stage ang dapat hangarin ng bawat isa. Ito yung tinatawag na untouchable moment of his life. No grave works of Satan can separate him from the Lord. So, ibig sabihin, yung pangatlong level, ang pinakaligtas na moment ng spirit-filled life, immunity. Ngayon, paano siya magiging immunity? Simple lang. Lahat ng kanyang iisipin, lahat ng kanyang gagawin, ay nasa Colossus 3. Check natin, Colossus 3, talatang 1 at 2. Ito lang ang tanging dapat gawin. Colossus 3, 1, 2. Okay? Yamang binuhay kayong muli nakasama si Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Isipin nyo, ang laging isip niya panlangit na kinaroroonan ni Kristo. And then verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So, kapag ang laman ng isip niya ay mga panglangit, wala siyang pakialam, mayaman man o mahirap siya. His financial condition never affects him who has in the immunity stage. Pakahangarin po ng bawat isa yan. So ngayon, kapag nagpe-pray pala, nasa ang level siya ng spirit-filled? Siya ba ay nasa immediate stage? Nasa implementation or nasa immunity stage? Kayo nang bahala. What is important, we should never pray until we are spirit-filled. Wala naman ako nakitang bumili sa tindahan na walang pera. At walang matinong tindera na magbibigay kung walang pera, ibibigay yung bumibili. So, ibig sabihin ng talatang ito, we should never dare to pray until we are spirit-filled. Kayo nilang bahalang pumili. Basta aliman sa tatlo, immediate, implementation, or immunity. Basta mahalaga, spirit-filled. So, ngayon, let us now begin to discuss yung buhay ni Jesus Christ. Check natin ng talata natin. Jesus, sa ating lesson. Ang ating pinakatema, advantages of a spirit-filled prayer life. Yun ang pinakatema natin sa araw na ito. Ulitin natin. Advantages of a spirit-filled prayer life. Pag sinabing advantages, kalamangan, kabutihan, kagandahang na idudulot.
Kapag pala spirit-filled na nag-pray, meron tong advantage para sa kanya. As I said, iba ang advantage kapag pumunta sa tindahang may pera. Lalo't ang mga pera niya malaki, nakangiti ang tindera. Pero pag lumalapit at walang dalang pera, alam niya, baka uutang lang ito. Well, the point is, may mga advantages kapag nag-pray ang Spirit-filled. Ang ating talata, Luke chapter 11, 1-4. Check natin ang talata natin. Yun ang pinaka-verse natin sa umagang ito. Luke 11, 1-4. Kailangan basahin para maliwanag. Okay. Sabi ng talata, minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, Panginoon, may nakatakip na itim eh. Dito ako titingin. Hindi ko nababasa. Ano yung nakatakip na yun? Monitor. Dito ako titingin na lang. Okay. Pasensya na. Ang sabi niyo, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Para bang si Jesus ay magturo ng panrera, no? Ba't gano'n? Hindi siya nagtuturo. Si Jesus bago magturo, ipakita niya muna. May verse sa Bible yan, sa Acts 1:1, He never teach until He did it first. Kapag nagturo ng pagdadrum, ang ating gwapong nasa unahan, dapat marunong siya mag-drum. One time, dumalo ako dito, nagdadrum, maliit pa sila. Lagi na papaglitin ng Kuya Jimmy niya yan, minsan umiiyak eh. Ngayon, lumaki na, parang ang pumiyak na ata ang Kuya Jimmy na niya. Nakita ko na maliit pa yan, tinuturuan niya mag-drum. Ay, minsan nagkakamali. Nako, ay, si Pastor Jimmy, mabait pa man din yun. Ako, mabait yun eh. Marami siyang piniiyak, matuto lang talaga. Ang isa sa umiyak kasi Kuya Jesse, pero na matuto, naungusan niya pa si Pastor Jimmy, sa galing ano. Kaya yung namamalo, hayaan nyo lang yan. Isang araw pag magaling ka na, siya na ang makikinig sa iyo. Oh, hayaan nyo lang siya. Oras niya lang yan. Oras niya lang. So tuloy tayo. Si Jesus, basahin natin. The former account I made, O Theophilus, of all Jesus that began both to, hindi muna teach, do muna. Oh. Kaya si Jesus, He never teach prayer until someone ask Him, Lord, help us to pray. Kasi nagpe-pray ka, ang daming himala. Basta nagpe-pray, ang daming himala. Pag hindi nagpe-pray, marami siyang ginagawang kahina-hinala. So, ibig sabihin, nasa Bible pala yan. Go back sa ating lesson. Sa verse 2, sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Sa English ito hallowed be your name. Yung hallowed, yun ay H-A, hindi H-O kasi hollow block yung hollow yun eh. Tandaan nyo, S-O-L-L-Y, ay L-L-W, iba yun, paghahalo ng semento. Yung H-A, sa ibang salita ay pakabanalin. H-A-L-L-O-E-D means purify. Yung pagkakatagalog ay sambahin. Hindi naman masama, pero ang eksaktong salita, Ama naming nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Yun ang right word. So, our Father in heaven, hallowed be your name. Nung una-una, akala ko yung hallowed, bakit kaya, ang ala ko, naghalo ng semento, yung pala, I was wrong. H-A pala yun. Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Salamat sa talatang binasa natin. So, just before we discuss, i-check natin muna si Jesus as our example. Check natin talata natin. Doon sa
Luke 4, yung ating kang nambinasa, i-check natin ano yung example ni Jesus. Luke 4, 1 to 2, check natin. Tagalog. Tagalog tayo. Gumagamit lang ako ng English pa mga doctrinal issues. Kasi pagka Tagalog, maliwanag sa ating lahat. Kasi pag Tagalog, maganda. Pero pag English, maganda sa mga doktrina. Okay. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Kailan siya tinukso? Ang una ko naririnig, he was tempted after 40 days. At ang mga tukso, gawin mo tinapay ang batong itindi po. Sa loob ng 40 days, may tukso. Hindi lang binanggit kung ano. And after 40 days, may tukso na naman. Ang isang tukso, gawin mo tinapay ang mga bato. Sipin nyo, bakit ganon? Ano yung 40 days? Yun ang preparation ni Jesus Christ. Jesus did not enter into ministry without prior what? Preparation. Wala siyang, hindi siya pumasok na hindi handa. At lahat naman dito, kahit magaling na tumugtog, hindi ba nagsasanay pa rin ng Sabado? Magaling na yun, ha? Ibig sabihin, si Jesus, hindi siya pumasok sa ministry na hindi nagpe-pray. Another, doon sa Hebrews 5:7, paano manalangin si Jesus? Hebrews 5:7, tinan niyo paano siya manalangin. Dito ulit ako, may nakatakip eh. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin, at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa Kanya. So, si Jesus pala kailangan ng Savior. Did Jesus need Savior? Ano sabi doon? Nakiusap sa Diyos na, so hindi pala siya ligtas nung nasa lupa. Parang gano'n, no? Tama ba? Si Jesus ba yung Savior natin? Eh bakit kailangan niya na tagapagligtas? Paano kaya yun? Ano? Okay, makinig. Kapag ginamit ang salvation, dalawa yan. Isang unbeliever para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At isang believer. Sa believer, there are 7 kinds of salvation. Sa believer to. Ang aking oras ay maubos pag-iisasahin ko. Let me just give you 2. May 7 salvation niya sa believer. Ang unang salvation, check natin sa English to English. Matthew 14:30. Unang anito. 40. Matthew 14, talatang 30. Tagalog kayo, Tagalog. Oh, English pala, English. Okay? May nakatype kasi, kaya dito ako titingin. Okay. But when Peter saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink, and he cried out saying, Lord, save me. Si Pedro ligtas na, pero hindi siya ligtas sa atake ng demonyo. Sunod rito ang ligtas sa atake. Di ba? Anytime mo maatake. Prayer cannot stop attacks. Prayer stops the effects of the attacks. Ulitin ko, prayer does not stop the attack. It only stops the effects of the attacks. Kunyari, ang tao ay sinaktan. Yung pananakit, kagaya kay Esteban, pinatenga siya. Hindi kayang iligtas ng panalangin ng tao sa atake. Pero, yung prayer, magliligtas sa kanya upang hindi siya masaktan sa panahon ng atake. Hindi ba tayo ay sinisiraan? Pero bakit hindi tinasaktan? Doon tayo naligtas ng prayer. Meron ba rin itong naliligtas
sa kawalan? Hindi ba minsan, pag may sweldo at hindi dumating sa oras, ay walang pera. So, lahat ng tao ay pumapasok sa atake ni Satanas. But prayer does not save him from the attack, but from the effects of the attacks. Lahat ay nasasaktan. Lahat ay sinasaktan. Pag nagpe-pray, hindi nasasaktan. Pero lahat ay sinasaktan. Walang hindi nasasaktan sa atake, pero ang iba hindi naapektuhan because of prayer. Kaya pag hindi nag-pray, konting atake ng kaaway, laglag. Kaya sabi sa Matthew 26:41, pray that you enter not into temptation. So, maliwanag. Yung pangalawang klase ng salvation, yung kay Jesus, pakicheck natin kung anong talata yan. Hebrews chapter 5, talatang 8. Doon siya, hindi ba kayo na 5:7? 5:8 nyo lang, diretsyo 5:8. 5:8 tayo. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. What does it mean? Yung prayer ni Jesus dito, siya'y matutong makasunod sa kalooban ng Ama. Ang iba, hindi mailigtas ang sarili niya para makasunod. But Jesus has a will to obey or disobey. So yung kanyang prayer, masunod niya ang gawa, ang utos ng Ama. Ang Diyos nag-uutos. Kapag hindi niya nagawa, hindi siya naligtas. So ibig sabihin, kapag ang tao, kagaya ni Jesus, ang sabi sa talata, sa verse 7, with vehement cries and tears to him who was able to save. So pag sinabing save him, to protect Jesus until he finished his God-given ministry. Yung palang protection ng Jesus upang marating ang cross, yun yung huling salvation. Yung pinakamataas na salvation sa lupa ng Kristiyano ay marating niya yung kanyang misyon. Ano ang tandang narating ni Jesus? Ang sabi ni Jesus sa John 19:30 o 28, it is finished. So lumalabas, there are 7 kinds of salvation for believers. Dalawa lang binigay ko. Yung kay Jesus dito, matapos niya ang kanyang misyon. Maraming pumipigil sa kanya, mga kapatid niya, actually lahat ng kapatid niya hindi naniwala sa kanya. So, last one, Luke 11:1, yung kanyang prayer life. Check natin, Luke 11:1. Okay. Ano sabi ng talata? Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. What does it mean? Kapag pala ang tao may matinding ginagawa at na-bless sa marami, ang iba nagpapaturo sa kanya, gusto ko rin iyan. Pag nakita nyo na magaling siyang mag-computer, turuan mo din ako niyan. Hindi nyo na kailangan magturo, kusa sila magpapaturo. Pag nakita ng isang kapatiran, sister, gumaganda ka, ano sekreto mo? Halika, tuturo ko sa iyo. Ito ang gamit kong perfume, ito. Yung pala naman. Oo, filterize, ano? Ang ganda kasi pagharap iba na pala. So, what does it mean? Kapag ang tao, nagawa niya ang the best, kahit hindi siya magturo, hahanap-hanapin siya na magpapaturo. Kaya, ipamuhay muna ang salita ng Diyos sapagkat marami nangangailangang maturuan pa. And let it begin from us. So ngayon,
Pag-usapan natin ang tatlong advantages ng Spirit-filled life. Tatlo yan sa ating lesson. Number 1, nakacheck ba yan dyan? Yung main point natin, wala dyan? Check natin yung tatlo. Alam ko, naibigay ko kay Kuya yan. Sige. May tatlong advantages ang Spirit-filled prayer life. Isasahin natin para nababasa nyo kasi nadyan natin pag-aaral sa umagang ito. Sa dami ng sinabi ko, no? Pasensya na po, ate. Okay. Mas mabuti naka-monitor para nakikita nyo. Tatlo yon na siya natin tatalakayin sa umagang to. Okay, number 1, kapag Spirit-filled prayer life, God's leading on when to pray is granted. Yan number 1. Number 2, God's leading on how to pray is granted. And last one, God's leading on what to pray is granted. Yan pala ang pakinabang. When, how, and what. Kapag Spirit-filled, yan ang pakinabang. Let us begin discussing number 1. Number 1, God's leading on when to pray is granted. Again, let me ask, ano yung keyword ng salitang Spirit-filled? Anong keyword yan? Anong keyword? Leading. So, meron siyang leading mula sa Diyos kung kailan mananalangin. Ating kung natin talata, Luke 11:1. English tayo ngayon. I need English. Okay, tinan niyo mabuti. Okay? Dito ako titingin. Okay. Hanggang verse 2 ha, hanggang verse 2. 11:1 and 2. Okay? Check natin. Now it came to pass, as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught him. Then, verse 2, so when he said, anong unang salita? Bueno, sa makatid pala, nakalagay, may verse ano? Kapag may leading, alam niya kung kailan mananalangin. Ganun kasimple. Pag sinabing granted, ipinagkaloob. So, anong kahulugan nung ating main point na God's leading on when to pray? Ano sabihin ito? Kapag Spirit-filled ang tao, sa kanyang pananalangin, alam niya kung kailan dapat manalangin. Ngayon, may tatlong panahon kung kailan nananalangin ng tao. There are 3 seasons when Christian is praying. Number 1, struggling time. Struggle ba? Yung para ba nagpipilit. Ito yung time na magpipray siya. Habang nagpipray, may mga tumatawag sa kanya, may kumakati sa katawan. Hirap na hirap, pero gusto niya. Minsan naman, ang struggle niya, pag nagpipray, tsaka man, inaantok siya. Pero pag hindi nagpipray, hindi mo inaantok, nakapagtataka. Hindi ba kayo nagtataka nun? Kung kailan gusto natin manalangin, ang haba-haba ng panahon. Parang ang tagal, 1 minuto pa lang, ang tagal ng pakiramdam niya. Pero pag manood ng TV, yung 1 oras, parang ang dali. Pero yung 1 minutong panalangin, ang pakiramdam niya, ang tagal niya na sa oras na yun. Alam niyo yung dahilan? Pag-ibig. Pagmahal ng tao ang kapwa niya, tingnan niyo, kapag ang magkasama magkasintahan, maghapon na magkasama, ang pakiramdam ng lalaki, ilang minuto pa lang. 4 na oras pala, akala ko kailan lang. Ang nagmamahal, nakakalimot yan sa oras. Hindi ba? Yung iba, sa sobrang pagmamahal, kung saan napupunta na lang. So,
So pag ang tao nagmahal, he forgets time. Kaya pag mahal ng tao ang Diyos, ang normal niyang panalangin ay Matthew 26:40. Ano sabi sa Matthew 26:40? Yung normal na prayer? Check natin. Matthew 26:40. Ito yung normal to, ha? Tagalog. Ito yung normal na panalangin pagmahal ng Diyos. Okay? Verse 40. Okay, check natin. Nagbalik siya at tinatnan niya natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapapuyat na kasama ko kahit isang? So pag nagsimulang magmahal, ang isang oras, normal lang sa kanya yan. Para nag-iisip na kayo. Sinong gustong simulan niyang mahalin si Jesus? So begin from 1 hour every day. Lord, pwede bang hati-hati basta makisang oras kayo? Kalahating oras sa umaga, sa gabi, basta makisang oras, and that's enough. Pwede ba, Lord, na 3, ay di 20, basta malaga makisang oras. So, ibig sabihin, kapag mahal ng tao ang Diyos, hindi pinag-uusapan ang tagal kung gaano. So, ang unang panahon ng prayer is struggling time, naghihirap siya. Pangalawa, scheduled time. With this sa dulo. Pag sinabing scheduled time, he is praying, let's say, kada alas 7 ng gabi, meron siya ng schedule araw-araw. At pag sinabing naka-schedule, wala na makakabura niyan. Halimbawa, ang prayer, kunyari, alas 5 ng madaling araw, maintain na yun. At ang panghuli, subject to pray. Una, struggle to pray or struggling time. Pangalawa, schedule to pray. Ang pangatlo, subject to pray. Yung subject to pray, ito yung nagpe-pray siya na spirit-filled. Ito yung moment na anytime ang Holy Spirit magkasabing mag-pray. At kung mag-utos ang Holy Spirit normally, gabi. Hindi ba napapansin ng ilan, ang sarap ng tulog, bigla tayo magigising. Ang gising, 3 dahilan sa gabi. 3 dahilan. Ang unang dahilan ng gising, may gumising. Di ba? May gumising. Pangalawa, kapag puno na yung ating bladder, kusa tayo magigising, iihi tayo. Ayon sa mga doktor, ang ating pantog, ang kakayahan niyang i-store ay kalahating litro lang ng tubig. Kaya pag nakakalahating litro, lalabas na yun dapat. Kaya pag maraming ininom ng tubig sa gabi, ay talagang mga madaling araw o kaya alas 12, magigising siya para umihi. At ang pangatlo, ang Holy Spirit ginigising siya, anak, mag-pray ka. Someone needs your prayer. So, hindi naman tayo ginising. Hindi naman tayo naiihi o dudumi. But God is telling us to, anak, pray. At ito yung panahon na gusto ng Diyos. Yung subject to pray. Lahat ng spirit-filled, nagpe-pray anytime the Spirit led him to pray. Ngayon, ano yung grants? Pag sabing grantings, ano yung mga ibinibigay na leading kapag nagpe-pray? Ano-ano yon? Check natin. Ano-ano yung mga grants na pwede ibigay? Number 1, protection ang number 1. Number 2, prayer for others. And number 3, prayer in the Spirit. Kapag Spirit-filled ang tao, he is always protected by God.
one time, merong isang pastor, spirit-filled siya, galing sa Laguna. Pauwi niya siya sa bahay niya, sa Rizal. Ay di, puspos siya ng Holy Spirit eh. Nag-aabang na siya ng sasakyan. Mayroon dumadaan, pinara niya. Aba, hindi siya tinigilan. Maluwag naman. Ang sabi niya, Lord, alam ko, hindi ito para sa akin. Ay di, pumara naman siya, tinigilan siya. Sa una-unahan, yung kanyang pinarang hindi tumigil, nabangga. Ang daming patay. So pag spirit-filled, alam ng Diyos, magproteksyon. Si Pastor Born, si Pastor Lexter, nag-aaral ng Bible School dito dati yan. Sabi niya sa akin, Pastor Romy, ano yun? Ay nung panahon niya, wala talaga siyang pamasahe pa uwi na. Sabi niya, Lord, ang pamasahe ko lang ay from Floodway to crossing. Wala pang crossing papuntang Novaliches. Lord, ang layong lakarin. Ay nagpakapuspos yung tao. Narinig niya, anak, mag-abang ka ng bus. Ay di nag-abang naman siya. Yung bus yan, yung biyaheng Javier Pascual Liner pa eh. Ewan ko mayroon. Ay yung Pascual Liner, biyaheng Novaliches. Sabi niya, Lord, wala akong pera. Narinig niya sa kanya, Lord, sasakay ka anak. Ay di, nag-abang siya. Unang para niya, hindi siya tinigilan. Pangalawa, hindi tumigil. Yung pangatlo tumigil. Sumakay na siya. Panginoon, bahala ka na. Pagsakay niya, ay di lumalapit na yung konduktor. Hindi siya siningil. Bakit po? Hindi po ba kilala ako? Ako yung ipinasok ng tatay mo na konduktor dito. Ganun pala. Ay di. Yung kasing tatay niya ay driver dati ng bus. Ako yung ipinasok. Wala siyang pera. Alam ng Diyos paano protektahan ang spirit-filled. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Kaya pa nagpapatol si Pastor Born, natatawa ko kasi naranasan niya pag spirit-filled, protected palagi ang tao. So, ano rito ang challenge sa bawat isa? Pray in a spirit-filled life only. Huwag magpe-pray ng hindi spirit-filled. Regardless kung ito ay immediate, implementation, or immunity. What is important, dapat immediate man lang sana. Paano magpe-pray? Ay di, magpasalamat at umawit. Kaya pag ipapagupo, Lord, kailangan ko ng pera. Hindi masama yun. Huwag yung pag-upo, pag tulungan mo ko, magpakapuspos muna. Magpasalamat at umawit at saka manalangin. Pwede ba yun, simula sa araw na ito, huwag mananalangin ng walang immediate paano ito? Pumasok muna sa pasasalamat at umawit at saka lang bago magpipray. Pwede ba yun? Kausapin niyo ang ating sarili. Sabi mo, Romy, mula sa araw na ito, hindi ako magpipray, na hindi ako magpapasalamat at aawit sa iyo. At least, nakapasok man lang tayo sa first stage ng spirit-filled. Pwede po ba yun? Sino ang nangangakong sa tulong Diyos gagawin niya starting this day? Salamat kay Jesus. So, ano yung message sa bawat isa sa atin sa unang advantages? Kapag tayo ay nag-pray ng spirit-filled, ano rin ang advantage natin? Malalaman natin kung kailan dapat manalangin. Malalaman natin kung kailan dapat ay tumawag sa Diyos. And then yung pangalawa, ano yung pangalawa ating pag-usapan? Ano yung pangalawa? Check natin sa ating lesson. God's leading on how to pray. Pag sinabing how, ay di pattern. Pag sinabing how, yung kung paano gagawin. Well, how means wisdom. Halimbawa, paano siya kakanta? Wisdom ang kailangan. At yung wisdom means how. Pero magkaiba yung wisdom sa discernment, big difference yan.
Ang wisdom, it answers the question, how? But discernment means when to do, what to do, and to whom. Ano yung discernment? When, what, and whom. Halimbawa, alam naman natin na dito karamihan magagaling tumugtog. Yung may wisdom sa pagtugtog at nakadalaw sa ibang church, ay tumugtog ang isa ay hindi tama ang pagkakatugtog, lalapitan niya, Brad, mali yan eh. Meron siyang wisdom. Alam niya paano itama. Yun yung wisdom. Pero iba yung discernment. Alam niya kung kailan i-correct ang tao. Alam niya kung ano at kung sino. So discernment is the proper time to apply wisdom. Not everyone who has wisdom has discernment. Maraming taong ang galing talaga, pero wala sa timing magsabi sa iba, wala siyang discernment. Yung timing, gamitin ng wisdom, it means discernment. Kaya, ang dami nagiging kaaway ng may wisdom kasi napagkasabihin niya, wala sa timing. Alam nyo, sapagkat ang Diyos ay may discerning, alam kung paano tayo i-discipline, hindi yung mayat-mayat na lang. May mga magulang, pag nagkamali ang anak, sa harap ng iba ipinapahiya, wala siyang discernment. Praise in the public, correct in the private. The best time to correct is in a public place o private place, but to praise is in the public. Huwag sasabihin sa marami ang mali ng tao. Sabihin mo yung maganda niya ang ginagawa. Para naman siya ay ma-edify. Kasi kung siya ay laging, alam mo, itong taong to, sintunado, ay di, nasasaktan yung tao. Pero kung i-correct siya, na siya ay nag-iisa lang, okay yun eh. Pero yung i-correct marami nakikinig, ay paano, Pastor, ang Matthew 18, verse 15, 16, 17, kapag hindi nakinig sa unang kausap, sa pangalawa, iharap na si iba. Let's say, Brad, ito hindi kinig, iharap na sa marami para matuto na. The first discipline is done in the private. Now, ano ibig sabihin ng ating pinag-usapan ngayon? Pag sinabing God's leading on how to pray, kapag spirit-filled ang tao, sasabihin sa kanang Diyos yung pattern how to pray. Normally, pag nagpe-pray ang tao, kung ano magustuhan niya, hindi masama yon, magustuhan niya lang yun eh. So, pag spirit-filled ang tao, ano yung grants? What are the grantings from God when He is praying in a spirit-filled? Number 1, i-check yung ating talata, verse tayo, sa Luke 11, verse 2. May tatlong grant dyan. Okay, number 1, Luke 11 to English. Ang sabi, verse 2, taas pa nga. So he said to them, when you pray, ano yung una? Our Father in heaven. Anong unang granting nito? God's person is expressed. Kapag spirit-filled siya, ang una niyang gagawin, yung Diyos ay kilalanin niya. Ang sabi doon, Heavenly Father means God's person is expressed. Nakikilala siya. Don't just pray, and the best prayer is to first address God the Father. Pangalawa, God's name is exalted.
Sa verse natin, pakicheck ating verse, hallowed be your name. Nasa verse ano? So, ang pangalawang paraan, una muna, God's person is expressed. Pangalawa, God's name is exalted. Kinakailangang mapuri muna ang Diyos. May mga batang matalino kung humingi. Ang sabi sa nanay, Nay, o ano anak, napasin ko, paganda ka ng paganda. Anak, ano bang gusto mong bigay ko sa iyo? Huwag yung, Nay, sira ang palda mo. Tumitabi ka nga dyan. Magagalit pa. Kapag ang nanay at tatay kausap, huwag yung sabihin ng mali nila. Lalo wala kang makukuha sa kanila. Kaya matalinong anak, pag may gusto, magpupuri muna sa kanyang nilalapitan. Hindi pwedeng sa asawa, ay gustong humalik, ang pangit mo, makakahalik ka doon. Hindi. Sampal lang aabutin mo doon. So, kapag spirit lead, alam niyo yung how. Pupurihin niya muna ang Diyos. Paano ba pupurihin ang Diyos? Di ba? How to praise God. Pinupuri ang kanyang dalawang nature. Ang unang nature ng Diyos, God is a moral God. Pag sabi moral, God is good. Lord, I praise you because you are good. Pangalawa, God is an absolute God. Kagaya ng He is omnipresent. Lord, you are awesome. So yung una, praise God's goodness. Ang ikalawa, praise God's greatness. Pag sabi ko, Lord, I praise you because you are so good to me. And Lord, I praise you because you are great God. There is none like you. At ang pangatlo, God's will is established. Ang pangatlo. God's will is established. Check natin sa ating talata. Your will be done on earth as it in heaven. Bakit as it is in heaven? Kasi ang will ng Diyos sa langit, walang nakapipigil. Ang will sa lupa, may pumipigil. Mayroong dalawang puwersa na pumipigil sa will ng Diyos sa lupa. There are two powers. The first power is 1 Thessalonians 2:18. And the second power is Genesis 2:17. Yun ang dalawang power. Check natin, ang dalawang power na pumipigil, 1 Thessalonians 2:18. Check natin. The first power that hinders God's will on earth. Ang una, 1 Thessalonians 2:18 and Genesis 2:17. 2:18, therefore we wanted to come to you, even I, Paul, time and again. But Satan hindered us. May verse talaga. Si Satanas, ang mga evil forces, lahat ng kanyang kampon, ang trabaho nila, hadlangan ng tao. But there is a good thing here. Si Satanas ay talo na. Pero bakit bisa parang nananalo pa rin? Because of deception. Number 2 na pumipigil sa will of God, Genesis 2:17. Ang sabi ng talata, 2:17 ng Genesis, ayun, kita ko dito. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat for it. Ano ito? Man himself. Yung mismong tao. So, dalawa ang pumipigil sa will ng Diyos sa lupa. Si Satanas at ang mismong tao. Ay sa langit, wala namang Satanas doon. Sa langit, lahat ng tao doon obedient. Kaya sabi ni Jesus, manalangin kayo na maganap ang kalooban niya sa lupa ng parang sa langit lang.
So sa makatwid, hindi pala magaganap ang kalooban niya kung wala nagpe-pray. The only thing that hinders God's will to be done is our lack of prayer. Yung kakulangan natin ng panalangin na lang ang pumipigil para dumating ang inaasahang pagpapala ng bawat isa sa atin. So, kapag Spirit lead, He knows how to pray. Una, God's person is expressed. Alam niya ang lalapitan kung sino. Pangalawa, God's name is exalted. At ang pangatlo, God's will is established. Ano rito ang challenge sa bawat isa? Huwag tayong papasok sa prayer na hindi Spirit-filled para makapag-pray tayo kung ano ang dapat nating gawin. And last one, sa ating lesson, ano yung pangatlo ating pag-usapan? Pakicheck natin. God's leading on what to pray is granted. Kapag Spirit-filled, alam niya kung ano ang dapat ipanalangin. What does it mean? Kapag ang tao pumasok sa Spirit-filled, mismo ang Holy Spirit magsasabi kung ano ang dapat niya ipanalangin. Ngayon, what are the grantings from God if we pray in a Spirit-filled life? Tatlo yon. Check natin yung tatlo. Luke 11, verse 3 and 4. Check natin. Bigyan mo kami ng aming pagkain na araw-araw. It means physical needs. Pangalawa, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang nagkasala sa amin, emotional needs. Pangatlo, at huwag mo kaming hayaang matukso, spiritual needs. May tatlong needs. Physical needs, emotional needs, and spiritual needs. Kapag ang tao Spirit-filled, yun ang pinakamasarap na panahon na mag-pray kung ano ang kailangan. The best time. Kapag Spirit-filled, yun ang the best time na sabi niya, Lord, ito yung nararamdaman ko sa kalooban ko. At kapag Spirit-filled, yun ang the best time na makalaya sa lahat ng attacks ng kaaway sa Kanya. Now, ano rito ang challenge sa bawat isa sa atin? Hindi ko na paghahabain pang ating oras. Simple lamang, kapag Spirit-filled tayo, ano mangyayari dyan? Yung ating physical, emotional, and spiritual needs are being met by the Lord. Being met by the Lord. So ngayon, ano yung pinaka-conclusion natin? Simple lang. Never dare to pray until we are in a Spirit-filled life. Mamimili tayo, immediate, implemented, or immune. What is important, wag magpe-pray ng hindi Spirit-filled. Bakit? Magiging baliwala ang prayer pag hindi Spirit-filled. Ano nga yung tatlong advantages natin? Una, God's leading on when to pray. God's leading on how to pray, and God's leading on what to pray. Ano rito ang mensaheng pangkalahatan? Ang sabi sa Ephesians 5:11, be filled by the Spirit. At dito ko tatapusin ang pag-aaral na ito. Lahat ng may sasakyan, motorman, four wheels, o anumang sasakyan niya, kahit bago ang sasakyan niya,
hindi yan aandar kung walang gasolina. Ang gasolina ay siyang nagbibigay ng energy o lakas sa makina para paandarin, nagbibigay ng ilaw, lahat-lahat na. Without gas, kung walang krudo, kung walang gasolina, hindi pinag-usapan kung bago o luma ang sasakyan. Tiyak titirik siya. Magtulak na lang siya. Ibig sabihin, habang ginagamit ang sasakyan, kusang nauubos ang gasolina niyan. May 3 paraan para ang sasakyan ay hindi umandar. Una, walang gasolina. Pangalawa, yung kanyang tangke butas. At pangatlo, yung kanyang gasolina expired na. Pag ang gasolina ay ilang buwang hindi ginagamit, nawawala ang bisa niyan. Ang airplane, ang kanyang gasolina ay Class A. Kaya pag ang airplane, yung kanyang gasolina ay hindi na magagamit, itinatapon yan. Ano ibig ko sabihin? Kung paanong araw-araw kailangan may gasolina ang sasakyan, Spirit-filled is not a one time. It is the all the time. And it is to be applied daily. Hindi delay. Daily. Hindi yung delay ha, delay. Delikado ang delay. Sa babae, mabubuntis yan pag delay. So tayo mag-pray. Salamat, Panginoon, sa mga pag-aaral. Salamat sa mga paalaala mo sa amin. Salamat sa iyong katapatan. Salamat po sa mensaheng ibinigay mo kay Pastor Ferds na siya naming tinalakay sa umagang ito, which is the advantages of a spirit-filled prayer life. Nawa po, O Diyos, pakanasain namin na maranasan ang pagiging spirit-filled at all times, not one time. It must be a daily experience of every one of us. Salamat po sapagkat tinuturuan mo kami 2 bagay. Bago kami manalangin, magpasalamat muna kami sa iyo. Umawit muna kami sa iyo upang matiyak na pumapasok kami sa spirit-filled life. Salamat, O Diyos. Nawa sa aming pinag-usapan, ito po ay maikintal. Ito po ay mailagay sa aming isip at puso na sa tuwing mananalangin kami, dapat spirit-filled muna kami. Salamat po, O Diyos. Dalangin namin itong lubusan sa pangalan ni Jesus. God bless. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Sa 10 tanong lang to. Okay na ito, 10 tanong? Antay ko na para sabay-sabay. Sabay-sabay na po tayong sasagot sa mga tanong. Sino pong gumagawa? Wala na?
O, pakipasa rin tanong para habang sumasagot, wala na naggawa ng tanong. Okay, so let me answer the questions. Balasahin muna para alam ko sino mauna. Okay. Unang tanong. Bakit sinabi ng Diyos na hindi pa tayo humihingi sa Kanya? Bakit po sinabi ng Diyos na hindi pa tayo humihingi sa Kanya? Oh, may talata siyang binanggit, John 16:24. May verse sa Bible, 16:24. 24. Nandiyan din po sa talata ang sagot. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Sinong hihingan yung Ama? Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos sa inyong kagalakan. Ganito yan. Ang mga alagad, sila'y puno ng kalungkutan. Ano yung kalungkutan nila? Si Jesus ay nagpapaalam na siya ay mamamatay. Kaya lungkot na lungkot sila. At bilang patunay, John 16, huling talata, pakicheck natin. 16 verse, last verse, I think 33 yan. John 16, last verse. Okay, dito ako titingin. Okay. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa salibutan ito. Ngunit, tibayan yung loob na pagtagumpayan ko ng salibutan. Ano ito? Ang kanilang ikinulungkot, una, si Jesus ay mawala. Ang pangalawa, nakalang kalungkutan, meron pa silang hinihingi na hindi dumarating. Kaya ang tanong dito, bakit po sinabi ng Diyos na hindi pa tayo humihingi sa Kanya? Okay. First of all, sinong kausap nito? Sinong kausap nito yung mga disipulo, hindi tayo. Nakuha niyo ba yon? Ngayon, kung isa tayo sa mga kinausap ni Jesus, ibig sabihin nito, yung panahon na yon, hindi tayo nagagalak pa rin. Ngayon, kung i-apply ito sa ating panahon, what does it mean? Marami talaga ang hindi pa humihingi. Ang iba naghihintay na lang. So bakit sinabi ito ni Jesus? Gusto ni Jesus, maging masaya sila. At hindi sila magiging masaya hanggat hindi sila mananalangin. So, ang talatang ito, ang tanong nito nagsasabi na meron silang kalungkutan sa puso dala ng kakulangan ng kanilang panalangin. Kaya sabi ni Jesus, manalangin kayo para mawala ang kalungkutan nyo. O, tinan nyo, ilang buwan na lang, ang kasiyahan ni Pastor Bert ay mangyayari na. Tama ba yun? Di ba? Okay. At mga ilang buwan, susunod naman yung gumagawa ng cake. Oo. Nakita ko ang sing-sing, ha? May sing-sing yun. Kaya sabihin. Okay na. Nakapost, sabi ko. Okay, so sa makatwid, sapagkat humingi sila, masaya na sila. So dito, ang ibig sabihin nito, kaya sinabi ni Jesus, hindi sila humihingi kasi nakita ni Jesus, malulungkot sila. Yung mga malulungkot, humingi lang, bibigyan ni Jesus yan. Pero wag yung ihingi nyo na hingi ng iba. Ha? Okay, next sa tanong. Ano po ang ibig sabihin ng vision galing sa Lord at bakit nga po ito ipinakita sa atin? Okay. Ang salitang vision, dalawa ang gamit. Isang secular at isang spiritual. Secular means any mental image. Kunyari, nakapikita ko, nakikita ko magja-jollibee ako, that is vision. Kagabi, parang kagabi, may
may kausap ako, may katext ako. Sabi ko, nabivision ko, magpapandesal ako. Pagdating ko, wala pa pandesal. Nagpabili lang kayo kasi ang tagal dumating eh. Sabi niya, Pastor, siya pala ang song leader, kaya ganun pala. So, ambition kasi pagdating ko, magkakape. Wala akong nakitang kape kagad, kaya kinusa ko na yung ginusto kong vision. Ako na nagpasya. Kaya pag hindi ba kinig iba, yun pala ang ating kapatid, busy kang ina. So, yung secular vision, hindi pa sa eskwelahan, meron sa opisina. Pag sinabing secular vision, yung nasa isip na gustong gawin. Ang tawag na marami, ambisyon. Kaya lahat na nag-ambisyon, ang tawag ay vision. Pangalawang vision, spiritual vision. What is spiritual vision? Spiritual vision is God's will revealed to a person. Pag sinabing spiritual vision, yung ipinagagawa ng Diyos sa Kanya. Yung secular, yung gusto niyang gawin. Yung spiritual, yung gusto ipagawa ng Diyos. Naalala niyo ba, nang si Pablo sa Acts chapter 9 ay nabulag sa daan, dinala siya sa isang bahay. Nangusap ang Diyos habang nanalangin si Ananias sa isang vision. Sabi ng Diyos kay Ananias sa vision, Ananias, may nagngangalang Saulo, puntahan mo, ipanalangin mo, may gagawin ako sa kanya. So yung vision yung ipinapagawa ng Diyos. So lumalabas, ano yung sabihin ng vision galing sa Lord? Yung ipinapagawa ng Diyos. Yun ang tanong dito, yun ang sagot. Ngayon, sino yung normal na tumatanggap ng vision? Sino yung normal? Acts chapter 2, verse 17. Check natin sa English. Sino yung normal? Kasi meron talaga hindi tumatanggap. Pero yung gustong tumanggap, dapat ganito, 17 hanggang 18. Okay, check natin. Okay, Acts 2:17, 18. And it shall come to pass in the last days that I will pour out my spirit-filled, no? On all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions. So pag spirit-filled, normal na tumatanggap ng vision. Normal pala. Okay. Nasa Bible. Next na tanong. May humahabol pa. Okay. Pastor, totoo bang lahat ng nagpapakamatay ay hindi nahahatulan at mapupunta sa impyerno? Ulitin ko. Pastor, totoo po bang lahat ng nagpapakamatay ay hindi nahahatulan? Pakibasa natin, Hebreo 9:27. Okay, check natin ang talata, Hebrews 9:27. Okay. And it is appointed for men to die once, but after this, may Diyos pala, hahatulan pala. So, hindi totoo na pag nagpakamatay, hindi hatulan, may hatol. At dalawang klase ang hatol. Pag sinabing hatol, pasya ng judge. Di ba pwedeng ang pasya ay guilty or acquitted? Di ba dalawang hatol dyan? Guilty or acquitted. May sala o pinawalang sala. Kapag unbeliever na nagpakamatay, ang hatol niya agad, diretso sa impyerno. So yung mapunta sa impyerno, hatol yun. Ano naman ang hatol sa mga Kristiyano? 2 Corinthians 5:10. Check natin. Anong hatol sa Kristiyano? 2 Corinthians 5:10, yan ang hatol sa atin. May nakahalang ka. Yun, ito nakita ko. For we must appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Sabihin, sa Tagalog para mas maganda,
Ang Tagalog kasi medyo merong dagdag na idea eh. Tagalog tayo. Para may maliwanag na paliwanag. Okay. Ayun. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama ng tayo, nabubuhay pa sa katawang ito. So, kapag tayo ay naglingkod sa Diyos ng Spirit-filled, ang hatol sa atin may reward. Pag hindi Spirit-filled, walang reward. Ang mahalaga, nasa langit, wala lang reward. Okay? Huwag tayong magpapakanta na hindi Spirit-filled. Huwag magtuturo. What I mean is, never dare to enter ministry na hindi Spirit-filled. Okay, next. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay dahil siya ay makapangyarihan. Bukod sa ito'y good example. Ito, bakit pa kailangan mag-pray palagi si Jesus kung kaya naman pakinggan? Bakit pa kailangan mag-pray palagi ni Jesus kung kaya naman palang gawin ni Jesus ang lahat ng bagay? Okay, magandang tanong to. Kanina sa Hebreo 5:7, hindi ba nag-pray siya? Na siya iligtas. Ang kanyang prayer, para maganap niya ang kanyang misyon. Si Jesus may dalawang misyon. Nung nabubuhay pa sa lupa at nang nasa langit na ngayon. Nung nasa lupa siya, ang kanyang prayer, maganap niya ang kalooban ng Ama. Pag nasa langit na ito ang kanyang prayer, Hebrews 7:25. Nasa langit na siya rito. Hebrews 7:25. Nasa langit na siya nito ngayon, check natin. Okay. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakilam upang mamagitan sa kanila. Sa Ingles, ang English maliwanag yan. Okay, check natin sa English. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. So, nung siya'y nasa langit na si Jesus, ang ginagawa niya, mag-intercede sa Father. Ano yung kanyang intercession? Pag sinabi na, Lord, Father, kailangan ko ito, sasabihin ni Jesus, anak, Father, humihingi si Pedro. So, ang kanyang ginagawa ngayon, yung lahat ng panalangin ng Kristiyano, siya ang lumuluhod sa Ama para dinggin ng Ama. If we pray the Father in Jesus' name. So lumalabas, bakit kailangan niya pa manalangin? Nananalangin siya nung siya nasa katawang lupa para matapos ang kanyang misyon. Hindi siya nanalangin sapagkat nagugutom siya. Hindi siya nanalangin sapagkat mahina siya. Wala siyang kahinaan. Ang ipinagpe-pray niya, matapos niya ang kanyang misyon. Bakit? Si Satanas, gusto niyang mawala si Jesus. Tingnan niyo mabuti. May nagtanong minsan, Pastor, bakit si Jesus ay dapat mamamatay? Listen carefully. Sa Genesis 2:16, 17, sabi ng Diyos kay Adan, Adan, huwag mong kakain ng prutas nito kasi pag kinain mo, ikaw ay mamamatay. So, from Adam to now, 6,000 years ago na. Kung hindi kinain ni Adan ang prutas, hindi siya mamamatay. God's intention for Adam was to live in eternity. Hindi siya mamamatay as long as hindi kinakain ng prutas. Bakit? Kasi wala siyang kasalanan. Si Jesus, mula noon hanggang ngayon ay 2,000 years na. Kung si Jesus,
hindi niya pinasan ang kasalanan, hindi siya mamamatay hanggang ngayon. Nakuha niyo ba yun? So, kailangan niyang pasanin ang kasalanan para siya mamatay. Sapagkat si Jesus walang kasalanan, hindi siya mamatay, baka hanggang buhay pa siya. So sa makatwid, Christ had to carry our sin in order for Him to die. 2 Corinthians 5:21 sa English. 2 Corinthians 5:21. Okay, check natin. Okay. For He, yung He dito yung God. Yung Him, Jesus. For, nawala. Ayan. Sino yung He? God the Father. Yung Him, Jesus. So, for God the Father made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. So, kung hindi siya nagpasa ng kasalanan, hanggang ngayon, buhay pa siya. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, nung mamatay naman siyang physical, doon naman natalo si Satanas. Bakit? Nung mamatay si Jesus na physical, muli siyang nabuhay. Ibig sabihin, nung mabuhay siya, tandang natalo niya ang dyablo. Sapagkat si Satanas, lahat ng hindi nabubuhay pa ay kanya yan. Maliban lang kung believer, hindi kanya yon. So lumalabas, si Jesus ay dapat mamatay o dapat siyang magkaroon ng pinasang kasalanan para siya mamatay na physical. Okay, kahit siya ay saksakin, hindi mamatay yon. Kasi walang kamatayan ang taong hindi nagkakasala, ayon sa Bible. Next, ano po ang masasabi mo sa darating na solar eclipse? Talagang kayo ay updated. Updated, hallelujah. Na, ibig sabihin talaga, malaking bagay talaga yung ating ano. Okay. Well, normal po yan. Talaga nangyayari sa mundo yan. Normal yan. Nagkataon lamang, yung mga ganoon, pag dumarating, minsan sumasabay sa biblical prophetic events. At ang isang propesya ng Diyos ay kagaya sa Israel. Sa Israel, doon sa Egypt, nagkaroon ng dilim. At yung dilim na ito, pagkatapos noon, patay ang mga unang anak. Ibig sabihin, muli itong mauulit sa ating panahon. Pero yung solar eclipse, actually, ang kanyang target ay American, di ba? American target niyan eh. Ilang bahagi ng Amerika ang total eclipse talaga. Ngayon, ang iba, ginagawa lang itong spiritual sa Bible, wala din naman masama. Kung iugnay, walang masama. It is a normal occurrences. Normal po ito. Ang tanong, totoo po ba na naipropasya dito sa Bible? Pakibasa natin. Sa Genesis, mayroon verse sa Bible yan. Chapter 1, let me see the verse para check tayo. Mas maganda mayroon talata. Chapter 1, verse 14. Okay, 1:14. Then God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons. So, yun ditong light, lahat ng mga kakaiba, that is for signs and seasons. Anong sign noon? Ang unang sign nito, normal to. Ang pangalawang sign, it might be the prophetic word ng Bible. Pangatlo, totoo po ba na 3 days ang magdidilim? Hindi pa po ito totoo. Kasi eclipse lang ito eh. Pag sinabing eclipse, ilang sandali mawawala ang liwanag in a certain place, hindi a total place. Kasi ang buwan, 1/4 lang yan ng earth, kaya 1/4 lang ang may takip.
Hindi yun kabuuan. Pag eclipse, portion lang ng earth ang madilim. Pero yung total na pagdilim ng 3 araw, magaganap ito ayon sa Revelation, pakicheck natin talata, chapter 6 ng Revelation, doon ito magaganap. I-check yung isa itong talata, Revelation chapter 6. Let me get the exact verse. Chapter 6 ng Revelation, dito sa talatang 12 and 13. Okay. 6:12. Okay. I looked when he opened the 6th seal, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black. Ayun yun, a sackcloth of hair, and the moon became blood, and the stars of heaven fell to the earth, as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. So, kailan ito magaganap? Kailan? Well, yung verse dito na stars of heaven, yan po yung nakita na ng marami na 4 kilometers ang haba na asteroid yan. At itong asteroid na 4 kilometers, nakita nila na eksaktong babagsak sa mundo. At ang galing pa ng ating mga scientists, eksakto kung saan babagsak. Ito ay nasa right side ng Amerika sa dagat, malapit sa New York, doon babagsak. Eksakto ito eh. Ganun sila ka-precise. Ganun sila ka-sigurado. At pagbagsak nito, tatama ito sa Pacific Ocean, which is the Ring of Fire. Ang Pacific Ocean, yan ay malawak. Lahat ng tabi niyan, puro mga bulkan yan. Ang tawag yan ay di ba ang tawag yan, no? Mga apoy yan eh. At ang Pilipinas, tayo na sa tabi ng Ring of Fire. At naging pelikula pa one time yan. Ring of Fire, mga robot. Pagbagsak noon, tatama ito sa tinatawag na US. Pagbagsak nito mangyayari, it will create earthquake at tatamaan niya ang Ring of Fire. Kaya sabay-sabay magkakaroon ng lindol worldwide. At pagtama nito, yung earth natin, mawawala ito sa kanyang orbit ng 3 araw. Kaya magkakaroon ng tinatawag na total darkness in 3 days. Yung pagbagsak nito, hindi natin alam kung kailan. Pero ang sabi ng marami, masasaksihan pa ito ng mga Kristiyano sa ating panahon. At pagbagsak nito, it will create 500 feet na taas ng tsunami na ang kanyang speed ay more than 1,000 km per hour. Yun ang kanilang estimation. At ang patay nito ay millions. At nakita nila hanggang 15 to 20 story ang taas ng tubig. So, ibig sabihin, maraming patay. So, ito yung magaganap. Ngayon, sapagkat ang Pilipinas ay bahagi ng tinatawag na Ring of Fire, pagbagsak nito, yan naman ang big one sa Pilipinas. At ang big one, ayon sa PhilBox, mula sa Bulacan, Metro Manila, Laguna, at Batangas, mahahati yan. Kaya may tinatawag yung fault line. At lahat ng fault line, pagtama nito, it will create malawak. Kaya maraming building ang lulubog doon. Kaya pinakiusapan ng PhilBox na huwag maglalagay ng building. Kaya yung mga nasa Alabang na mga eskwelahan pinatanggal kasi may fault line doon eh. Ay, huwag alam kung alam niyo yun. Nakasarado yung eskwelahan kasi tinamaan siya ng fault line. Ang ibig ko sabihin, yung 3 days, yung eclipse, hindi ito yung 3 days, part lang ng Earth. Pero yung 3 days, magpapasimula ito pag bumagsak ang asteroid. And after that, maraming patay. Next, bakit po palaging tama ang mga babae kahit mali? Pambihirang tanong ito ah. Nagulat ako mismo ngayon ko nabasa eh. Okay. Sagutin natin. Alam niyo kung bakit laging tama ang babae? Kasi sila, advance kung mag-isip.
Oh, hindi pa nangyayari, buo na sa isip nila. One time ako ay may nakita ko one time. Ito yung nabasa ko lang, kapag ang lalaki ay pangit, ang babae maganda, ang tawag doon ay diskarte. Pangit ang lalaki, maganda ang babae, madiskarte ang lalaki. Kapag naman ang babae ang pangit, lalaking gwapo, ang tawag ay gayuma. At kapag gwapo at gwapa, ang tawag ay tinadhana. Pag parehong pangit, no choice. So, anong point? Bakit laging tayo babae? Sapagkat sila ay laging advanced mag-isip. Ganun kasimple yan. Ganun kasimple yan. Okay, tuloy tayo. Yan ay ayon sa psychological answer, hindi akin yan. Next, mangyayari po ba ang global currency reset? Ano po dapat gawin? Ang global currency reset, ito po ay nangyayari ng unti-unti. Pag sinabing currency, iisang pera, pangkalahatan. At lahat ng perang pangkalahatan, ang tawag yan ay e-money. Have you heard e-money? Cashless society. Kaya nga may GCash tayo eh. Yung cashless society, iyon ang tinatawag na global currency. Wala nang coins, wala nang paper bills. Lahat na lang ay electronic. At ito po ay nangyayari na sa Pilipinas, sa ibang bansa, nangyari na. Actually, sa India at saka sa China, napanood ko, sinusunog na ang pera doon kasi wala ng pera sila. Ang kanilang pera nakalagay na sa kanilang electronic. Okay, next. Bakit po hindi tinanggap ng Lord ang handog ni Cain? Dahil po ba hindi ito katulad ng hayop na buhay o ang nabuo o nabubo ang dugo? Okay. Alam naman ng Diyos na si Cain ay farmer. At alam din ng Diyos na si Abel ay isa siyang tagapag-alaga ng tupa, ng hayop. Normally, dahil ang business ni Abel ay tagapag-alaga, ay di ang ihahandog niya alaga. Ito namang si Cain, tagapagtanim, ihahandog niya ay tanim. Hindi yung handog ang naging problema kay Cain. Ang problema ni Cain, pakibasa natin kung ano. Doon tayo sa Genesis, Genesis chapter 4. Ito ang problema ni, ready na po? Chapter 4 ng Genesis. Okay, pakicheck natin sa Tagalog na lang, para mas maganda. Verse 3. Tagalog, verse 3 pataas. Okay. Verse 3, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya. Hindi sinabing bawal, ano? Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganin ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit, hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Bakit? Itaas uli. Balik uli. Pasin niyo yung verse 4. Verse 4. Tingnan mo po, verse 4. Pinatay niya ito at inihandog ang pinaka-mainam. Si Cain, kung maghandog yung mga gulay na medyo masisira na, ibig kung maghahandog, yung the best. Pag nag-offering si Cain, nanghihinayang, ayun na lang luma, ihahandog ko. So, ang problema kay Cain, he did not offer to God what is best. Ang inihandog niya, yung patapon. Ang gusto ng Diyos, ihandog natin ang the best. Ganun lang kasimple yun. Tingnan nyo ha, kapag kumakanta sa church, minsan kahit sintonado, okay, pero pag kinakanta sa libutan, talaga pinapaganda pa. Sipin nyo, pag tumugtog sa libutan, eksakto ang chords sa church, kahit na, magkakasta lang. Hindi pwede. Gawin natin the best.
Ganun lang kasimple. So ang problema niya, hindi mainam ang handog niya. Hindi yung handog ko, hindi yung mainam. Kaya hindi siya kinalugdan. Ganun lang kasimple yun. Okay, next. Galatia 5:11. Hindi na po ba kailangan tuliin ang isang Kristiyanong lalaki? Okay, nasa kanya na yun kung gusto niyo, hindi. Kasi ang itinutuli, hindi naman kung ano kundi puso lang. Dapat circumcision of the heart. Hindi na, alam niyo yung mga European people, hindi sila ganun tuli. Sa Pilipinas lang yan uso. Ang tanong, bakit kaya sa atin uso ang tuli? Huwag niyo kakalimutan, noong 500 to 600 AD, dumating sa Pilipinas ang mga Jewish merchandisers at sila ang nagturo sa atin ng una nating abakada. Sila nagpangalan sa Mount Mayon, sila nagpangalan sa marami nating lugar sa Pilipinas, ang mga Hudyo. Kaya mga Hudyo, ang nagturo sa atin tungkol sa pagtutuli, hindi sapagkat kung ano-ano lang. Yun ang dahilan. Okay, next. Kasalanan po ba sa Diyos ang pagpatay sa mga hayop na hindi na dapat kainin tulad po ng aso? Well, kung tayo may-ari, wala magagalit sa atin. Karapatan natin yun eh. Kasi lahat ng hayop intended na patayin yan. Bakibasa natin sa aklat ng Genesis chapter 9. Okay, kunin ko yung sa itong talata. Genesis 9. Okay, ready na? Okay, doon sa talatang 4, huwag lamang yung kakainin ang karning hindi inilis ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Verse 3 mo, Tim. Gaya ng mga ito, verse 1 muna, verse 1 pataas. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin nyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng mahayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito inilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan, gaya ng mga halamang luntian na inyong kinain. Lahat ng mga ito maaari ninyong kainin. Nakikita nyo yun? Ulit natin, ano? Okay? Ang lahat ng ito'y inilalagay ko sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng ito'y maaari ninyong kainin. So, ibig sabihin pala, pwedeng kumain ng karne. At kung patay, nasa inyo na yun. Nung ako ay wala pa kay Jesus, may alaga kaming hayop. Isa aso. Sabi ng tatay ko, anak, ano yon? Yung ating aso, kubain mo na, di pinatay ko, nilay ko sa sako, pinatay ko talaga. Kinain ko yung alaga ko. Unbeliever ako, akong pumatay. Ako nagpakain sa kanya, at nung dumating ang oras, kinain ko na siya. Ngayon, hindi na kumakain ng aso. Hindi ko na kayang kumain. Okay. So, hindi kasalanan pumatay ng hayop. Kasi, araw-araw, sino ito kumakain ng isda araw-araw? Hindi ba isda, baboy, hindi ba lahat ng yun ay hayop lahat yun? Sino rito ang hindi nakakain ng isda at karne sa loob ng isang linggo? O araw-araw karne? O di araw-araw maraming napapatay? So, walang masamang pumatay ng hayop kasi utos ng Diyos siyang patayin kung gusto niyo patayin. Okay. Second to the last, patapos na tayo. Gusto ng Diyos bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit po maraming Kristiyano ang mahirap ang buhay? Okay ito Okay. Pag ang Kristiyano ay naghihirap, tatlong dahilan. Unang dahilan, hindi na nanalangin. Pangalawang dahilan, may ginagawang kasalanan. At pangatlong dahilan, sinusubok ng Diyos. Hindi ba si Job, lahat ng kanyang ari-ari nawala, naghirap siya. So pag may Kristiyano naghihirap, tatlong dahilan, hindi nagpe-pray. Pangalawa, may ginagawang kasalanan. At pangatlo, pagsubok. O alin kayo sa tatlo? Bahala kayo doon. Anong tatlong dahilan bakit may naghihirap na Kristiyano? Ano yung una?
Okay, magsampul tayo na hindi nagpe-pray. Matthew 21:22. Okay, pakicheck natin. Hindi nagpe-pray ito, ha? Okay. Ang sabi ng talata, anumang hingin nyo sa panalangin ay tatanggapin nyo. Ay kung hindi nagpe-pray, walang tatanggapin. Kaya kanina sa John 16:24, hanggang ngayon hindi pa kayo humihingi. Humingi upang malubos ang kagalakan. Ang pangalawa, bakit hindi tumatanggap? Dahil merong kasalanan. Ang tanong, anong talata ang pwede nating ibigay dyan? Aklat ng Santiago, chapter 4. Check natin. Kunin ko sa itong talata para mas masaya. Chapter 4 ng Santiago. Doon tayo sa talatang 3. 4:3. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. O, hindi pala tama. May maling ginagawa. At yung pangatlo, pagsubok lang talaga yung pangatlo. Okay. Next, dalawang tanong ito. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, bakit hinayaan niyang makapasok si Satanas sa paraiso at hinayang tuksoin si Eva para kainin ang bunga ng punong kahoy? Okay. Ito yung nasagot ko na mga ilang panahon. Lahat ng bagay alam ng Diyos. Hindi ko mo alam ng Diyos ang lahat ng bagay, alam na rin na Adan ang lahat ng bagay. Ano ang hindi pa alam ni Adan? Ang hindi niya pa alam paano sumunod. So, para siya matutong sumunod, mag-utos ang Diyos. Yung pagiging masunurin ay nabubuo kung sa kanya may nag-uutos. Paano malalamang masunurin kung walang utos muna sa kanya? Nilikha ng Diyos si Adan na walang kasalanan. At nilikha rin siya ng Diyos na hindi pa masunurin. Kaya para maging masunurin, nagbigay ang Diyos ng utos. So dito, bakit kailangan pang makapasok si Satanas para matest kung talagang susunod si Adan? Kung walang teacher, paano malalaman ng estudyante ang kanyang grade? Kaya magbibigay ng test. Meron bang teacher ay magbigay ng test? Wala. Ang test, para ipakita sa estudyante yung level ng kanyang kakayahan. Ang Kristiyano naman kaya may test upang ipakita ng Diyos sa kanya yung level ng kanyang pagsunod. Now next, last one. How does God want us to love ourselves? Pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili. Paano ba iibigin ang ating sarili? Okay, Ephesians chapter 5, pakicheck natin talata. Kunin ko sa itong talata, 5 ng Ephesians. Paano ba ibigin ang sarili? Tingnan niyo mabuti. At magandang talata ito. 5 dito po sa talatang 28. 5:28. That is how to love ourselves and our loved ones, as well as the wife. Okay. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. What does it mean? To love ourselves means to show it to others. Kung gusto niyang ibigin ng Diyos, ipakita ang pag-ibig sa kapwa muna. Ngayon, bakit inuutos ng Diyos mahalin ang ating sarili? Number 1, subukan natin huwag maligo ng ilang araw. Bakit tayo nililigo? Kasi mahal natin ang ating sarili. Bakit tayo kumakain? Bakit tayo tutulog? Kung paano natin pinapanatiling ligtas ang ating katawan, we love our body. Ngayon, ang extension ng pagmamahal ng ating katawan, ipakita sa ibang tao naman. So, ibig sabihin, ang iba nasobrahan ng pagmamahal sa sarili. Nasobrahan man ng iba. Pakibasa natin ang sobra. Lucas 12:15. Nasobrahan naman talaga. Lucas 12:15 sa Tagalog.
Okay, nandiyan na ba? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So, yung pagiging sakim, na sobrahan ng pagmamahal sa sarili. Sa Tagalog ay greediness. Yung sobrang akin to, akin yan, sobrang pagmamahal na yon. So, sa makatwid, ang pag-ibig sa kapwa, kasi meron pa isang verse, itakwil ang sarili. Pag sinabing itakwil ang sarili, ibig sabihin ito, mahalin ang Diyos ng una sa lahat bago sarili. What does it mean? Okay? So I hope na wala na kasing tanong, ubos na. Okay, God bless everyone. Maraming salamat po, Pastor, sa pagsagot po sa aming mga katanungan. Next, ulit, ang susunod ng 5th Sunday ay sa July. Tingin ko sa July or August. Ayan, so i-ready ulit natin yung mga sunod natin tanong. Ngayon naman po tayo idadako na sa pagbibigay. Tawagan ko po si Kuya Ryan para po ipanalangin yung ating Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama, marami pong salamat sa pagkakataong pong ibinigay niyo po sa amin sa araw pong ito na magbigay ng lahat ng pasasalamat, ng papuri, pagsamba, na karapat-dapat na ikaw lamang po, O Diyos, ang siyang tumanggap. At sa oras pong ito, marami pong salamat sa lahat ng aming mga natutunan sa pamamagitan ng iyong lingkod na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Minulat, ipinakita, at ipinaalam po sa amin ang mga bagay na dapat po naming maunawaan, Panginoon. At sa oras pong ito, kami po ay magbibigay. Dalangin po namin, Panginoon, na turuan po kami magkaroon ng pusong mapagbigay, Panginoon. Ang mga ikapumpong ito ay aming pinapanalangin, Panginoon, na magamit po ito sa ikalalago, ikalalawak ng iyong iglesia, Panginoon. Pagpalain po ang lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na magbibigay, Panginoon. Gayon din sa mga kapatid po namin na hindi po makapagbibigay, pagpalain mo rin po sila, Panginoon, ang kanilang mga bulsa, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pag-aaral, anumang pong pinagkakakitaan nila, Panginoon. O Diyos, ang araw na ito at ang oras pong ito, ibinabalik po namin sa iyo ng may pasasalamat, may kagalakan, Panginoon. Maraming pong salamat.